14 na bagong testigo, mas marami pang ilalabas kesa sa 18X Brave Marine. At ito, tatlong relihiyon na magsasagawa ng pag-aaklas ay gugulatin ang palasyo. Nako mga banateros, mga kabiyaya, ito pong video na to ay pakishare nyo dahil para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At syempre, bago din natin simulan tong topic na to, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakisama na rin po ang aking second channel na JJ Banateros sa YouTube, JJ Banateros sa Facebook, at Jay Guevara sa TikTok. Syempre, ang aking mga kasamahan sa Banateros Brothers na nandyan ng kanilang mga pangalan sa description. So eto na nga, pag-uusapan na nga ho natin itong nangyayaring balita dito sa tatlong relihiyon. Nagugulatin daw etong palasyo. Talagang talagang nag-usap na, alam nyo, sa totosin lang, si Marcos lang ata ang makakagawa ng ganito sa kasaysayan ng Pilipinas na tatlong relihiyon ang magsasama-sama para ipanawagan ng kapayapaan at tuldukan na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ang masama ho dito baka ipanawagan na rin ho nitong tatlong relihiyon na to na bumaba na sa pwesto si Marcos Jr. Naku po. Oo, alam nyo, sa totoo lang nung nalaman ko to, sabi ko, talagang alam yun, na-excite ako, nabuhayan ulit ako kasi sa totoo lang sa mga nangyayari ngayon na panggigipit sa mga vlogger, panggigipit sa mga anti-administrasyon, panggigipit sa mga, alam mo yun, sa mga, yan, katulad yan, sa mga network, katulad ng SMNI, panggigipit sa mga taong kumakalaban sa korupsyon katulad ng 18 Brave Marine, ni sila Mike Defensor, Chavit Singson, Kiko Barsaga, Libiste, at syempre nandyan din sila Banat Bay, ang Banateros Brothers. So lahat po yan sinasagasaan. Kapag ikaw ay nalaman nila na against ka sa kanilang korupsyon na pinagagawa sa bansang Pilipinas, automatic kung hindi magkakaso ka, ay gagawang kanila ng gawa-gawang kaso at ikukulong kanila. Kagaya lang ng ginawa dito kala Jinggoy Estrada, at sa iba pang mga senators na nasa grupo po ni Senator Alan Peter Cayetano. At speaking of senators, itong Senado nga isasarado, 'di ba? Sinarado dahil para hindi na daw marinig ng taong bayan etong mga panibagong mga i-reveal nila, etong mga panibagong mga ilalabas nila. Ang nakakapagtaka dito at nakakatawa dito mga banateros, kung hindi totoo ang mga pinagsasabi ng 18 Brave Marine, bakit ginagawa nila ng paraan para hindi ito makapagsalita? 'Di ba? Isipin niyo maigi na yung mga nadawit ditong mga senators, congressman, sinampahan sila ng sandamukal na kaso. So kung iisipin natin maigi na kung sinungaling tong 18 Brave Marine na to, bakit kailangan nyo isarado? Bakit kailangan nyo higpitan ng Senado? Kesyo may sinasabi kayong may sinasabi na may banta daw sa Senado, may manggugulo, may karahasan daw na gagawin. Ang unang-unang nanggulo doon ay yung NBI. Yung NBI din ang nagpauso or nagsalita na meron daw mangyayaring kaguluhan sa Senado. 'Di ba? Sobrang nakakatawa na ho ang mga kanilang pinaggagawa. Ngayon, may lumabas na merong 14 at merong pang 7 na mga testigo. So tutusin, may 3 pa nga Isang babae at 2 lalaki. Pero soon, i-reveal natin yan. Hindi pa ngayon kasi delikado pa sila. Etong 3 testigo na to na mas dihamak na mas kilala nyo. Kilalang kilala nyo itong 3 testigo na to. Puwera kay Saldico hindi kasama si Saldico sa tinutukoy kong 3 testigo. So kayo na lang bahala muna mag-isip kasi ngayon hindi pa talaga pwedeng ilabas etong 3 testigo na to kasi natatakot sila na baka ipapatay sila pati ang kanilang mga pamilya. Pero kilalang kilala nyo to.
ito ay dating nagiging kasama or nakita na nating naging kasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba, sino kaya tong tatlong to, no? Medyo dyan ako, yan din yung isa sa mga inaantay ko na lumabas. Etong tatlong testigo na to. Pero dito muna tayo sa 14. Etong 14 na testigo daw ay mas dihamak na mas marami. Mas nauna daw kasi sila. Mas nauna silang naging security guard or kung tawagin ng Tulfo Brothers ay kargador ng mali-malitang pera para dalhin sa mga politiko, mas nauna daw tong 14 na testigo na to kaysa sa 18 Brave Marine. So ibig sabihin, dihamak na mas maraming ilalabas or i-reveal etong etong 14 na testigo, no? At merong pang 7. So isa yan sa dahilan kung bakit sinarado ang Senado dahil ayaw nga nilang mapakinggan. Ayaw nilang mapakinggan ng taong bayan. Pero ito malupit. Ito ang malupit. Merong pinaplano. Hindi ko lang alam kung sino na kahit hindi daw sa loob ng Senado maghihiring. May biglang, alam mo yun, biglang uusbong na isang hearing na kahit wala sa Senado. Yan ang malupit dyan. Yan ang aabangan natin. So, sa madaling salita, kahit isarado nila ang Malacanang, ang Senado, ang Congress, gagawat pa rin ng paraan. Etong mga senators, or di ko alam kung etong mga senators or etong mga tinuturing natin bayani, or lumalaban, mga kasamahan natin na lumalaban sa corruption, gagawa sila ng paraan para marinig ng taong bayan yung mga hindi pa natin nalalaman. Kaya ba? Kapag talagang ako, kayo mga banateros, na-excite ba kayo? Ako, na-excite ako dyan. Siyempre, may panibago na naman tayong malalaman na yung nga lang, may excite na manggigigil na naman tayo dahil marami na naman tayong malalaman sa mga hinayupak na mga kawatan sa gobyerno. Oo, no? So, grabe. Ang lupit talaga. So, mapunta naman tayo doon sa tatlong relihiyon, no? Bago tayo mapunta sa ibang mga balitang babasahin natin. Etong tatlong relihiyon ay isa sila sa pinakamalalaki na relihiyon sa Pilipinas. Sa tosin, hindi nga lang to sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na. Sila ang talagang isa sa mga pinakamalalaking relihiyon sa buong mundo na magsasagawa ng pag-aaklas or revolusyon para kalugin na or manawagan sa pamahalaan or baka dahil sa pagpapababa sa pwesto ni Marcos Jr. dahil obvious naman nung ngayon yung mga survey, di ba? May kita nyo sa mga survey, laglag na si Ngagba. Oo, imbis na plus, imbis na pataas, pababa ng pababa. So talagang wala na talagang nagtitiwala sa pamahalaan ngayon, sa administrasyong Marcos dahil nga lantaran yung pagnanakaw at panggigipit na ginagawa nila. So itong tatlong relihiyon ay first time ever na nag-usap-usap. Ngayon lang sila nagtipon-tipon or itong mga leader nila para tuldukan na itong nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Baka sabihin nyo, ano na naman yan, 6,000 lang yan. O, katulad diba dati, nag-rally ang Iglesia ni Cristo, sinabi nila, 60,000 lang daw, na kahit umabot ng halos 2 million yun. Eto malupit. Halos 10 milyon. No, halos 10 milyon or sabihin na natin halos 5 milyon sa kada relihiyon na to. Ilang relihiyon to? 3. So ibig sabihin, 15 million katao ang lalabas sa kani-kanilang mga bahay para ipanawagan na bumaba na si Marcos Jr. or manawagang tigilan na ang korupsyon at panggigipit na ginagawa ng administrasyon. Ay, malupit yan, no? Mga banateros. So, kapanabik. Samantalang ito, pag-usapan natin itong ibang mga balita na makikita nyo dyan sa screen. Singson, habang lumabas ang detalye ng korupsyon, ang mga nagsasalita, ang pinatatahimik, tunay na isyu ay pondo ng bayan.
Mariing itinanggi ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay ng cyber libel case na nagdulot ng kanyang pag-aresto kahapon. Ito po, disclaimer hindi po inaresto si Manong Chavit, kundi siya po ang kusang pumunta ho doon or sumuko, no? Hindi po siya inaresto. Ito, medyo mali pa tong detalye na to. Kahapon, sa kanyang pahayag, sinabi ni Singson na ang insidente ay hindi simpleng legal na proseso, kundi tila isang paraan upang siya ay patahimikin at ipahiya sa publiko. Ayon kay Chavit, sinunod niya ang legal na proseso at nag-volunteer post ng bail ngunit hindi tinanggap ng hukom sa Quezon City. Ay grabe, no? Ang kanyang bail at ipinatupad ang police processing, idinagdag niya na ang booking photograph niya ay mabilis na kumalat sa publiko na anya ay hindi mangyayari ng walang pahintulot at nagdudulot ng karagdagang tanong tungkol sa kung sino ang nag-utos ng mabilisang hakbang. So ibig sabihin, no, inilabas to ng walang pahintulot kay Manong Chavit Singson. Binigyan din ni Singson na ang tunay na issue ay hindi ang cyber libel, kundi kung saan napunta ang pondo ng bayan, sino ang nakinabang at sino ang dapat managot. Aniya, patuloy siyang magsusulong ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control project at kahit anong political pressure, hindi siya mapapatigil sa paghahanap ng katotohanan at mastermind sa likod ng iskandalo. Hoy, palakpakan muna natin si Manong Chavit Singson, isa na rin yan, alam niyo, sa totoo lang alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko yan nung tatakbong senator yan, ay hindi ko naman din talaga siya iboboto. Pero hindi dahil dun parang hindi natin siya susuportahan sa mga ganitong niya, kundi dahil hindi ko kasi siya nakikitaan si Manong Chavit na deserve niyang maging senator. At ubod na ng yaman diba? Tingnan niyo si Pacquiao, bilyonaryo pero diba, trapo. Sa madaling salita, basura. Dati niyang sinusuka ang mga Marcos, pero kinain niya din bandang uli. Yung isa sa mga hindi ipinanalo ni Manny Pacquiao. So ako, kaya talagang hindi ko to binoto si Manong Chavit. Pero ang kinagandang kay Manong Chavit ay dahil nga dito. Pero ang malupit din kasi dito na medyo kino-question din si Manong Chavit dahil may mga ibang mga Pilipino na hindi hindi sa kanya, hindi tawag dito, hindi masyadong 100% na sumusuporta. Dahil kasi may mga bali-balita kay Manong Chavit Singson na kung naibigay daw ni Marcos Jr. yung kagustuhan ni Manong Chavit, baka hanggang ngayon kakampi pa rin siya ni Marcos Jr. Kaso mukhang tinanggihan nata to si Manong Chavit, kaya hindi kaya medyo nagkawatak-watak or nagkagalit sila ni Marcos Jr. Kaya medyo malayo, medyo hindi siya masyadong gusto ng mga Pilipino. Pero goods na goods po ang ginagawa ni Manong Chavit dahil isa rin siya sa nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control scam. So wala pong problema doon. Talagang magaling po yung ginagawa ni Manong Chavit. Tsaka sa totoo lang dapat din naman talaga na siya ang gumawa niya kasi kung una tayo, si Manong Chavit, kilala na yan diba? Kilala na at may impluwensya, makapangyari na nasa kanya na lahat, diba? So kung katulad natin siya siguro, mahirapan tayo. Tsaka ito first time ever sa history na kay Marcos Jr. lang na administrasyon na kulong or na aresto itong si Chavit Singson. Marami na gustong pumatay dyan dati, diba? Mga nababalitaan ko dati nung bata ko na pinagbabaril daw yan. Pero at may mga kaso din pero hindi na kulong-kulong yan. Pero ngayon talagang tinuluyan siya ng kanyang dating best friend na si Marcos Jr. Samantalang ito may pahayag si BP Sara na matindi laban kay Marcos Jr.
Walang hiya si BBM. Uy, grabe. Untindi nito, BP Sara. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak pangunahan ang anumang kilos na naglalayong pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng extra konstitusyonal na pamamaraan. Ito ay tugon niya sa mga panawagan na mula sa ilang retired military officers at iba pang grupo na pamunuan siya ng isang people power movement laban sa administrasyon. Giniit ng Vice Presidente, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gustong agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko na makita ng taong bayan hanggang dulo kung gaano kawalang iya si BBM. Grabe yun, ho? Ayon kay BP Sara, ang kanyang layunin ay manatiling sumunod sa legal at demokratikong proseso at ang anumang pagbabalak o pag-impluwensya laban sa administrasyon ay hindi niya sinusuportahan. Grabe, no? Ang ibig sabihin dito ni BP Sara, parang, ayun nga, hindi, sa totoo lang talaga. Ito totoo to. Nung pumunta kami ng Davao, hindi kami inimbitahan, nung pumunta kami ng Davao, one time, nakausap namin si Pangulong Duterte. At tinanong namin siya ng Banateros Brothers. Sa mga panahon pa yun, ng Banateros lang ay kung di ako nagkakamali, si Bay, kasi tatlo lang dati ang Banateros, si Bay, si Dada, at saka si Oli. Tapos sumunod si Judea. Kaso mas una yung napanood si Judea sa SMNI kaysa sa akin kasi dati kasi talaga medyo kinakabahan at parang feeling ko hindi ako bagay or parang hindi ko kaya yung sa SMNI. Pero ngayon naging okay naman at natuto din ako. So ngayon sobrang mahal ko na yung trabahong yun, yung pagbabalita. Ang sarap pala sa feeling. So noong mga panahon na yun, kakwentuhan namin si Pangulong Duterte. Tinanong namin ng Banateros Brothers na payag ba kayo na ma-impeach si Marcos Jr.? Isa lang sinagot ni Tatay Digong, no? Hindi. Kasi ang pangit may impeach si Marcos Jr., papalit ang anak ko bilang presidente. Ang pangit. Gusto ko pa rin na ang anak ko ay iboto ng taong bayan bilang presidente ng bansang Pilipinas. At minsan naman, kahit naman sa ilang interview, sa ibang mga pahayag ni Tatay Digong, no, nandito pa siya sa Pilipinas, sinabi niya na rin naman yan na ayoko din, no, na hindi ko, ang palaging pinapayo ni Tatay Digong na Marcos Jr., tapusin mo ang termino mo. Huwag ka nang maghangad ng karugtong or ano pa, di ba? Palagi natin naririnig yan kay PRRD noon. So, ganito rin ang nagiging mindset ngayon ni BP Sara Duterte na hindi ako para makisali. Ayoko na pero yun nga, medyo pangit lang din siguro sa iba to dahil alam naman na namin ngayon kung gaano kahayop ka walang niya si BBM. So siguro tama na rin to. At siguro kung ano man yung magiging pasya ng Pilipino na siya ay umalis na sa kanyang pwesto, ay siguro panahon na rin. Hindi pa natin dapat paabutin pa ng ilang taon. Pero opinion ni BP Sara yan, na tama naman din siya sa sinabi niya. Wala namang masama ho dun sa sinabi niya na if gustong ipakita sa taong bayan kung gaano kawalang niya yung mga kung gaano kawalang niya si Marcos Jr. So totosin, hindi na namin din talaga kayang tiisin sa 2027, 2026, 2027, 2028. So ilang taon pa na mag-aantay tayo, di ba? So ito ay sariling opinion ni BP Sara at dapat natin tong respetuhin. Tsaka ang pangit din naman
Kasi baka kapag sinangayunan nga naman ni BP Sara yung mga pagpapabagsak kay BBM, so parang lumalabas din na inuutusan niya. So may point din naman siya doon. Samantalang eto, sabi ni Marcoleta, hindi ganap na malaya kung hindi naihayag ang katotohanan. Sa kanyang mensahe para sa 128 araw ng kalayaan, ipinahayag ni Senador Rodante Marcoleta na hindi magiging ganap ang kalayaan kung nahahadlangan ng kakayahan ng mamamayan na ilantad ang katotohanan tungkol sa maanumalyang paglulustay ng pondo ng bayan. Hindi po tayo ganap na malaya dahil nakagapos ang ating kakayahang magsiwalat ng katotohanan sa likod ng mga anomalya at malaganap na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Anya, ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang pag-aalala sa sakripisyo ng mga bayani, kundi ang kakayahang manandigan para sa katotohanan at pananagutan. Kailangan pong maging malaya tayong lahat upang magawa natin at tamuhin ang tunay na kaunlaran ng ating bansa. Dagdag pa niya, inaasahan ng mamamayan ang tapat at makabuluhang paglilingkod mula sa mga iniluluklok nilang pamahalaan. Grabe, no? Lalim nun. Ang lalim nung na yun. Ang lalim nung pahayag na yun ni Senator Rodante Marcoleta. Samantalang may bumatak. Alam niyo, habang pinabasa ko to at nung nakita ko doon, tawang-tawa ako, sabi ko, walang iya talaga tong mga taong to. Sa comment section, matatawa ka lalo dahil nung nagsama-sama nga ang first family at binatak nila yung tali, yung mga netizen ay mga comments sa ilalim ay, grabe, ang lakas nila bumatak, no? Ang galing naman nila bumatak. So, ganun yung mga nababasa natin. Eto, basahin natin. Sama-samang bumabatak na uwat-awat. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng First Family ang ceremonial flag raising sa Rizal Park bilang bahagi ng paggunita sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan nitong Hunyo 12. Sa seremonya, sabay-sabay na humawak at bumatak sa lubid ng pambansang watawat ang Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang miyembro ng First Family habang itinataas ang bandila ng Pilipinas. Natatawa ako kasi putang ina naman. Basahin niyo yung comment section dyan sa picture na yan. Sobrang matatawa kayo talaga, promise. Sobrang maaaliw kayo sa mga pahayag ng mga netizen dyan. Grabe daw yung yung pagbatak no? Ito pa, isa pa. Ito pa malapit. Ito Dilima nagtataka kung bakit hindi pa sinisimulan ni Marcos Jr. ang pagbabalik sa ICC. Mamaya may komento ako dito. Nagtataka umano si mamamayang Liberal Party List Representative Laila Sabaquin de Lima kung bakit hindi pa sinisimulan ni Pangulong Marcos Jr. ang proseso na muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court or ICC. Ano ang pumipigil sa Pangulo na simulan ang proseso para muling sumali ang Pilipinas sa ICC? Yan ang tanong ni de Lima. Kasunod dito ng pahayag niya ng revolusyon na nananawagan sa Department of Foreign Affairs or DFA na simulan na ang pagbabalik ng bansa sa ICC. Alam mo de Lima kung bakit ayaw bumalik, ayaw ni Marcos Jr. sa ICC? Kasi baka matulad siya kay Tatay Digong. Baka ganyan ang gawin sa kanya. At alam niya na kapag na-impeach si BP Sara at napalitan siya bilang presidente ng bansang Pilipinas, siya ang isusunod. Alam na ni Bongbong Marcos yan.
Alam na ni Marcos Jr. yan, yung mga ganyan na siya yung talaga ang isusunod. Nasa playbook yan. Ito, ng mga dilawan. Alam niyo kung ba't sinusuportahan ng mga dilawan si Marcos Jr.? Pagtapos nilang pabagsakin ng mga Duterte, si Marcos Jr. din naman ay susunod nila dyan. Diba? So, hindi na ho bago sa ating yun, mga banateros, mga kabiyaya. Samantalang, eto na nga, mga banateros, mga kabiyaya, mapatungkol sa 14 testigo, no? Ay di hamak na mas marami pa daw itong ilalabas. Kaya, para lubos nyo pong maunawaan, mga banateros, mga kabiyaya, eto po at panoorin natin ang video. Itong susunod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Recent statement po, no, dahil may mga panawagan nga doon sa militar sa gitna po ng krisis na kinakaharap ng bansa, lalo na po sabi nyo nga hindi pa tayo malaya doon sa mga korap at mga mapang-abusong opisyal, kaya nga dapat gumawa ng hakbang na rito ang militar sa ilalim na rin ng konstitusyon na dapat protektahan ang sambayan ng Pilipino. Na ano ba ang masasabi niyo po dito na apolitical po sila, pero paano natin na matitiyak na apolitical ba talaga sila? Ang nasa itaas nila, ang nag-uutos din sa kanila, mga politiko rin, General. Yung being a political, tama yun, yung yung armed forces ay hindi dapat makisali o makisawsaw sa politika, lalo na yung mga partisan political activity na yun, Pero hindi rin natin may kakaila na ang mga leader natin ay mga politiko, okay? Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon na pinapanawagan natin, dahil ang armed forces, ang mandato nila ay protektahan ng taong bayan. Ang taong bayan ngayon ay umiiyak. Ang taong bayan ay humihingi ng tulong sa kanilang mga sundalo, di ba? Na tulungan sila na ikondinahin itong mga matinding korupsyon na ito. Hindi natin sinasabing umaklas sila o labanan ng gobyerno o magkudita. Ang sinasabi natin ay makiisa sila sa panawagan ng taong bayan na kondinahin, panagutin, at isoli lahat ng mga ninakaw ng mga politiko na yan. Yun lamang po ang gusto natin mangyari. Ayaw natin silang umaklas o pabagsakin ng gobyerno. Opo, nabanggit naman po na hindi raw sila bulag at hindi rin daw sila bingi sa mga kaganapan. Nararamdaman niyo po ba ito, General? Unfortunately, hindi. Last year, nung nakausap namin si General Bronner, ang sinabi niya ay ganun din. Ang inyong armed forces, sabi niya, ay hindi bulag, hindi bingi, hindi pipi. At nararamdaman namin ang nararamdaman ng taong bayan. Ngayon, nung isang several days ago, ang sinabi niya, hindi bulag, hindi bingi, nawala na yung pipi. So parang lumalabas na pipi talaga sila, na pipi na ba sila o bakit hindi sila nagsasalita na kondinahin itong matinding korupsyon na ito? Opo, at ang pag-intindi din sa pagiging walang pinapanigan sa politika, nakikita nyo pong mali yung kanilang interpretasyon na ukol po dito, General. Kasi naalala ko, mayroon ding nag-viral din yung video dati nung may nakausap siya with mga matataas na opisyal ng Kamara patungkol doon sa budget, yung mga ganun po na nakikita natin, di ba? Na hindi magandang imahe sa mata ng publiko kung lagi nila iginigit itong mga ganito. Pag dating pala sa ng budget, doon pala yun nga sa mga politiko. At tama yan, pagkaganyan, mga budget hearing, maraming mga, of course, may mga behind the scenes yan may mga horse trading. Yun ang dapat nating iwasan. Ngayon, itong armed forces natin, sa pamagitan ni General Bronner, sinasabi niya na hindi dapat makialam sa politika. Ang sinasabi natin, hindi naman dapat makialam sa politika ang armed forces.
Ang gusto nating gawin ng armed forces ay makisa sa taong bayan, tulungan, suportahan ng mga taong bayan, yung mga nagpoprotesta na kinukondina itong mga matinding korupsyon na ito sa ating bayan. Okay? Kung ang pagtulong sa taong bayan ay kinukonsider ni General Bronner na pamumulitika, ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika, suportahan mo yung taong bayan para kondinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Opo, hanggang saan ba? Sinasabi po kasi dito sa Section 3, no? Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hanggang saan ba itong pagiging protector of the people and the state nitong armed forces of the Philippines, no? Gaano kalawak yung saklaw, saan tayo protektahan, General? Okay, yung mandato na yan ng armed forces, no, as the protector of the people and the state ay walang hangganan. Kasi yun ang mandato nila, di ba? They obey the Constitution and protect the people and the state. Yun talaga. So ito ngayon, ang problema ng taong bayan ay itong korupsyon na ito laban sa ating mga namumuno sa atin. So dapat bilang mga sundalo ng taong bayan, tulungan nila, suportahan nila ang taong bayan. Ngayon, yung obey the Constitution, kung titingnan mo, sino ba ang nag-approve ng Constitution? Ang sinasabi rin sa Constitution na yan, sovereignty resides from the people, resides in the people. And all government authority, ang otoridad ng lahat ng mga namumuno sa atin ay galing din sa taong bayan. Okay? Taong bayan din ang gumawa ng Constitution, nag-approve ng Constitution na yan. Ang otoridad ng mga ating mga namumuno sa atin, mula sa presidente pababa, ay nanggaling din sa taong bayan. Okay? So dapat protektahan ng mga armed forces ang taong bayan. Okay? Lalong-lalo na ngayon sa laban na ito sa korupsyon na matinding problema sa ating bayan na kinalulugmok na ng ating bayan ngayon. Opo, dito naman po tayo sa paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18, no? Sila po ay humarap bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado, ay nung pagharap pa lang nila sa publiko, talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito, lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan, na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan? Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno. At napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, ano. Itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Ano sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubbong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo, pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may krisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kundinahin to ay imbes na palakpakan o
parangalan ay lalong kinukondina. Lalong-lalo siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan. Opo, at sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Kaya maraming nalalaman nito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So, personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Opo. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong informasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-awol. Baka merong mas malalim pa nito, yung katagalang talaga na dishonorably discharge yung pangit, pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga dating sundalo na ito, General? Okay, yung sa dishonorable discharge sa Armed Forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-awol sila o dishonorable discharge sila, sa ginagawa nila ngayon parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o nililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o siwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat pa nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yon para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security, ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila, dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may training, kundi may experience na sa Armed Forces. Kasi kailangan kasi dyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante yun. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila, at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo.
karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Yan ang nangyayari doon eh. Tinutulog siya nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila? Alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po, yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat nung Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap? Okay, ganito yan eh. Bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, nakasamahan din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kinukonfirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nakudyok sa kanya lumantad. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad para isiwalat itong mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Sergeant Gutesa ay lumantad na at sinasiwalat na nga itong mga pagde-deliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, merong paninindigan, meron silang prinsipyo na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niyan. Ganyan ang dapat na mga sundalo. At Opo. ganyan ang mga sundalo. At tapat. Opo. At sa nakikita nyo po, handar na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi lang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay? So, yun ang kapalit niyan eh. Di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin. Di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman. Pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course, may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos, itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong
mga dating sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report mula po sa NBI. Paano ho ba ang proseso pag-validate ng isang intel report o kung may banta ba ang isang ang lugar tulad na po dito sa kaso ng Senado? Paano yung magti-threaten? Pag yung maging threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Diba? So wala namang mga baril. Pupunta sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Sine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man silang dala. Wala man kutsilyo. So ito ay mukhang gawa-gawa lamang para, para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nilang magtestimonya itong mga ito. Kaya ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya hindi sila dapat pumunta dyan sa Senado. Ganun lamang yun. Opo, kayo, matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba? Lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, yung armed forces, di ba? May mga intelligence agencies dyan. Binavalidate na maigi yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganon. So, mukhang hindi nga validated Mukhang raw information yan. Parang, chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Opo, kasi mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report mula sa NBI, considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, yung NBI naman talagang lumalabas na threat so public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba? Bakit meron silang mga covert operations dyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos naka-civilian sila, may mga habang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na nagrarally, mga nagpo-protesta. Tapos maraming nakamahabang baril na naka-civilian. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nang arestuhin, madali namang arestuhin yun Bakit kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman Pulis, uniformado, pwede naman sila ang mag-aresto Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang mga 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga nagdala ng mga maleta. Sabi ni Atty. Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o yung challenger na Blue Ribbon Committees, ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kampo po ng Cayetano Block? Obviously, yun nga sinasabi ko ayaw nilang marinig yung testimonya ng Brave 18 na yan, at saka yung Fearless 14, at saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7.
ayaw talaga nilang lumantad sila, ayaw silang magsalita diyan sa Senado, diyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin noon. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya tayo mula sa mga korap na mga leader at ng mga nagtraidor sa ating bansa. General. Tama yan, ano? So dapat tayo mga taong bayan magsama-sama para marinig tayo at kumaksyon ang gobyerno. Kailangan talagang mapanagot. Sino ba yung mga yan? Mag-iisang taon na eh. Wala pong nakukulong na congressman, senador. Wala pong nakukulong na dyan sa Malacanang. So yun ang inaantay ng mga tao. Dapat mapanagot talaga sila sa matinding korupsyon na ito. So kung sama-sama tayo, paniwalaan natin yung testimonya, dinggin, imbestigahan yung sinasabi ng mga Brave 18 na yan at ang ibang mga witnesses at ipakulong, bawiin yung mga ninakaw nila. Yun ang gusto ng taong bayan. Opo. Ang grupo ho ba ninyo, General, may mga activities po ngayong araw na ito, kaugnay nga po ng pagdiriwang natin ng Independence Day? Meron kaming pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio ngayong alas 2. So, inibitahan natin yung ating mga kababayan na makisama, makisali at mag-attend dyan sa pagdiriwang na yan. Alright. General, maraming salamat po sa inyo. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros